Umpisahin natin doon sa Duterte, Duterte, Duterte. 3D daw po, electric fan. 3D electric fan. Ako, mukhang hindi tanggap ng kamera ho, ano? Mga kababayan, mukhang hindi ayon ang mga congressman natin doon sa Duterte. Pero wala naman ho silang magagawa, syempre, mga bossing. Kung tatakbo talaga yung tatlo na yan as Duterte, Duterte, Duterte sa Senado, mga kababayan, karapatan naman po nila yan. Pero ano nga po ba ang pulso sa Senado, mga kababayan? Okay ba sa kanila yon o hindi? Shoutout sa kapatid natin na si DJ Byron. Music and Topics, supportahan po natin yan, mga kababayan. Ayan ang kanyang channel. Ayan, good morning and good evening sa lahat. O, i-like nyo lang and i-subscribe nyo lang po. O, anyway, mga kababayan, eto nga, no? Sabi ni Congressman Acop, mga bossing, eto, Romeo Acop, Antipolo City, 2nd District, June 25. Patungkol ho doon sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado, sabi niya dito, hindi naman po sila mauupo sa pwesto na yon kung hindi natin po sila ibinoto. O yan. So mapapaupo lang daw ang mga Duterte, yung tatlong Duterte sa Senado, mga kababayan, kung iboboto ng taong bayan, which is tama naman po. Mga bossing, panigurado naman dyan ang mga DDS, panatiko po yan Ano? Paniguradong nandoon na yung boto niya. Pero, hindi pa din po aabot yon, mga kababayan. No? Hindi pa din po aabot yon para mailuklok ang tatlong Duterte. Kapag tayo, mga boss chief amo, sir, nagpauto, malamang pasok sa banga yung mga yan. O, tuloy. Kahit hindi natin siya ibinoto, pero siya po ang nanalo, and we are democracy, majority rules. So these people came into power and their policy were the ones implemented. May parinig na gano'n. Ano po, mga kababayan, na kapag kahit tayo, hindi natin sila ibinoto, pero sila ang nanalo, no? Yung mga polisiya nilang gagawin at ginawa na nila na naranasan na ho natin, kumbaga mauulit ho yun pag sila ay nakabalik ho. They will run for the Senate. Oh, ang tanong, ang sinasabi dito ni Congressman Acop, no? Nasa inyo na ngayon ang desisyon, mga kababayan. Totoo naman ho, mga bossing. Nasa atin ang desisyon. Kung iluluklok ba ulit? Pababalikin ba ulit? Oh. Boss Mark, pang 32 like tayo. Alberto Bernales Agazon. Sabi ni B. Israel, it's a big no to Duterte family. Sabi naman ni Bienvenido Abante Jr., mga kababayan, siya mismo yung nangunguna po doon sa hearing diyan sa Kongreso. Human rights, mga kababayan, okay? Wag nating hayaang manalo ang mga politiko na hindi naniniwala sa human rights. Ay, ang dating Pangulong Duterte naniniwala dyan. Ngayon lang. Di ho ba? Nung sinugod ng kapulisan na yung KOJC, naniniwala na si dating Pangulong Duterte. Pero nung panahon niya, hindi natin alam. Ano po? Nung panahon niya, nako, 30,000 nga ho yung sinasabi, di umanong na biktima ng laban kontra droga niya, mga kababayan. Na yung mga pamilya nito tumatangis at lumuluha at humihingi ng hustisya dahil daw po sila ay naargabyado o naabuso ang karapatang pantao. Naniniwala ang dating Pangulong Duterte sa human rights. Eto nga lang, pag-usaping Kibuloy. Pag-usaping KOJC. Pero kapag yung usaping EJK nung dati, mukhang hindi. Ano ho? Mukhang hindi. Dagdag pa nito, kinakailangan po ang manalong politiko merong compassion sa mga Pilipino. Oo. Ang mga politiko po na mananalo ay naniniwala po sa due process of law. Hindi po agad kumikitil o tumetegi. Di ba sa kanila parang pag naglaban, bang! Ganun Kaya tuloy tayong mga Pilipino ngayon sabi, Kibuloy, manlaban ka na.
kahit hindi naman po yata natin sabihin kay Kibuloy na manlaban, eh, mukhang manlalaban naman po. Ayon po doon sa mga pahayag niya nung mga nakaraang buwan, ano, eh, matanda na ako, 'di ba? Matanda na ako. Eh, hindi na susuko ng buhay 'yan, mga kababayan. 'Yan po ang pagkakaintindi natin doon sa kanyang mga binitawang salita sa kadramahan, 'no? Madrama si Kibuloy, recently, pero ngayon hindi na natin siya masyadong naririnig at napagkikita. With matching iyak pa do'n sa kanyang ano 'no, recorded na voice. Oh, 'di ho ba? Kinakailangan po ang mananalong politiko merong compassion sa mga Pilipino, oo. Ang mga politiko po na mananalo ay naniniwala po sa due process of law. Hindi po kaagad kumikitil o tumetegi ng buhay. Naniniwala po ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang kalagayan, may karapatan sa mundong ito. Oh, hindi ho ba, mga kababayan? At ako ho, naniniwala ho ako, hindi lang po pro-government, hindi lang po mga loyalista, hindi lang po mga oposisyon. Yung totoong oposisyon, hindi yung oposisyon ng ano, DDS. Yung oposisyon ng DDS, pogosisyon ang tawag diyan. Ano? Nang aagaw lang sila. Kasi paano, wala nang mapuntahan. Hindi ho ba? Hindi tanggap sa oposisyon. Oh, biglang sila na yung ano, sinasabi nilang, "Kami na ang oposisyon at si Inday Sara ang muka ng oposisyon." Ay naku, mga kababayan, no, paano ito? Asan yung sinasabi kaya ng mga DDS na malakas sila? Baka malakas kayong mga umutot, ano? 'Pag utot niyo doon sa loob ng box ninyo, kayo-kayo yung makakaamoy. Kaya ang sinisigaw niyo, malakas kami." Hindi niyo alam paglabas nung box ninyo, eh, wala na pala. Kakaunti na lang din pala. Isa po ako sa dating sumusuporta sa mga pulitikong ito, 'no, sa mga Duterte ho. Pero nawalan ako ng gana simula nung mga nagmautog na sila. Kaya nga sabi ho nung kaibigan nating si Takero, "Hayaan mo sila na magmautog ng mautog, 'wag mong, pigilan." Oo, kasi habang nagmamautog, eh, nawawalan ng gana yung taong bayan, 'di ba? Habang nagmamautog sila, ayun, pabawas sila ng pabawas, mga kababayan. Sabi ni Rico Blanco, magre-recruit pa daw sila, sabi ni Zoraida. Sinong Zoraida yun? Paano kaya? Parang sinabi din ba nung mga kakamping dati? Sabi, makipag-usap ka sa 10 tao at 'pag nakumbinsi mo, gano'n kaya ang gagawin nila, mga kababayan? Oh. Kasi yung naging ano tawag dito, yung naging, paraan 'no, nung eleksyon nung ibang mga kakamping kagaya nila Guanzon na manira ng nakaupo, manira kay PBBM, eh, ngayon po ina-adapt po ng mga DDS, 'no? Ina-adapt po nila, akala nila epektibo po 'yun, mga kababayan, pero hindi. 'Yun ang pinapaniwalaan ko kung bakit 'no, hindi pinalad o natalo si Attorney Leni Robredo, mga kababayan. Biruin mo ba naman, Meg Guanzon ka diyaan sa ano, sa rally ninyo, tapos walang ibang ginawa kundi manira, kundi sumigaw ng bangag, bangag, bangag. O yung mga, senador nila hindi naipaliwanag yun ho kanilang mga ano, mga plataporma de gobyerno. O di yun, mga kababayan, hindi ho pinalad, mga bossing. Eh, ganun ho ang ginagawa ngayon ng mga DDS, 'di ho ba? Oh, tapos ngayon naman susundan nila yung yapak na, makipag-usap tayo sa 10 tao. Angel Locsin yata yung nagsasabi nun, ano? Wala na hong makukumbinsi yan, mga bossing.